So, good morning guys. Sa makulimlim na umaga. So, tignan nyo naman guys. Kakatapos ko nang magsampay. Maambon. Tignan nyo. Oh, umaambon siya ng konti. Pero mahangin naman. So, hindi siguro lalakas yung ulan. So, hayaan lang natin yan. Then, etong mga sinampay guys. Dahil for past few days, super busy namin dito sa bahay. Lahat kami. Ayun, bumigay yung katawan ko. So, kahapon is nag-rest talaga ako. Then ngayon, hindi naman tayo pwedeng alagaan yung sakit, di ba? So, dapat galaw-galaw. So, etong damit na to, sinalang na ni Mami sa washing machine. Pero, hindi niya kasi alam paano i-on. So, nilagay lang niya doon, nilagyan niya ng tubig, kahit ano naman, automatic yung washing machine. Nilagyan niya ng tubig ng mano-mano din sa buwan. Pero di niya alam, automatic yun guys. So, sinindi ko na lang, then hinintay kong matapos, then eto na, sinampay ko na dito sa labas. At dahil walang sound itong part na to, i-voice over na lang natin. Nakalimutan kasi natin i-on yung mic. So, eto guys, si Mami nakagawa na siya ng lot para sa chapati namin or sa arena ng chapati. Then, nakaluto na rin siya ng ulam namin, which is repolyo, cabbage. Ha? Pareho lang din yun na. Mixed veg guys. May cabbage, meron siyang patatas, meron siyang sibuyas, meron din siyang carrots. Then, nilagyan lang naman niya ng mga Indian masala. Ito sana masarap kapag half cook lang. Pero dahil may dalawang matanda na walang ngipin, so kailangan natin siyang i-overcook. Kaysa naman na mag-separate pa tayo ng ulam natin. Then, tapos na rin itong chapati. Ako na yan nagluto. So, every time na lalabas si Mami papunta sa shop, naka-prepare na lahat-lahat yan. So, ang gagawin ko na lang yung mga natirang trabaho. So guys, so may nagtatanong kung ilang days yung preparation namin doon sa grocery store namin. Actually, binilang ko talaga. Nung nakuha na namin, nakahanap na kami ng aming rerentahan or yung place, kinabukasan, nagbayad na kami ng down payment. Then, diretso na yung renovation. Then, kasi yung mga nagtatrabaho naman is kaibigan ni Papa, kaibigan ni Naya. So, yung electrician guys, kilala ni Nan, kaibigan niya. So, isang tawag lang namin, andyan na siya. I-check na niya lahat-lahat kung ano yung dapat niyang gawin. Then, pagkatapos ng renovation, doon na siya pupunta kasi hindi naman pwedeng sabay na may nagpapalitada, may nagsisemento, then may nagkakarpentero, then sisingit siya. So, kapag tapos na lahat-lahat yun, andyan na yung electrician. Bali, ang una niya lang ginawa, tinignan niya kung ano yung mga dapat bibilhin, ng mga gagamitin. Then, yung carpentero is kaibigan rin ni Papa. Kilala din yung family ng fiancé ng brother-in-law ko. Parang kapitbahay ata nila. Then, kaibigan rin ni Papa. Then, mga 10 to 15 days, tapos na, kasama na rin yung pagbibili ng mga stocks. Mga late lang ako nag-upload kasi super busy namin. Then, si Papa, alam nyo ba, siya talaga ang punong abala. Dalawa sila ni Nayan. Bali si Nayan ang nagsusupervise kay Papa. Ganito ang gawin mo, dito ka maghanap, dito ka bumili. Si Nayan ang nagsusupervise. Then si Papa ang gagawa. Then kami naman ni Mami, kami yung tagalinis. Tagalinis. Then ako yung tagasulat kasi si Mami is hindi marunong magsulat ng alphabet ng English. Then Gujarati lang alam niya. So ang ginagawa ko guys, kapag nagsusulat ako ng English, sinasabi ko kay Mami, ganito yung presyo. Ganun. Pati yung sa number guys, hindi niya alam yung 1, 2, 3, 4 na in English. Then, meron din silang Gujarati numbers kasi. Yun yung alam niya. Kasi Papa is marunong. So, kailangan ko pa rin i-update si Mami. Then, tong month na to, ang dami namin blessing guys. So, bawal magreklamo. Pero yung katawan ko nagreklamo na guys. Diba, nung nakaraan nga,
nagpa-check up ako for thyroid ko. Then, eto guys, oh. Maga talaga siyang laki, oh. Maga. Ewan ko kung napapansin sa camera, pero maga talaga siya. So, yung 10 to 15 days, naglinis. Talagang dire-diretso linis, pagbili ng mga stocks, then, nagpuja. Pagkatapos ng puja namin, si Mami is meron siyang event na pupuntahan. Which is yung tinatawag na nilang Snea Milana. So, nag-attend siya doon. Maghapon siya nandun. Then, umuwi siya ng mga madaling araw na 12. 11 or 12 ata. Then, pagkatapos nung puja, Snea Milan, ayun na, may bisita dito sa bahay yung fiancé ni Hartik, yung family niya. So, dahil mag-isa ko, then si Mami is nasa shop kasama si Papa. Ako lang yung mag-isang nagluto. Hindi basta-basta lutuin yung pagkain ng Indian food, which is samosa. Nagluto rin ako ng samosa chat pala. Samosa chat. So, madami akong niluto. Samosa chat, then yung chat niya, then mga masala, lahat-lahat guys, ako yung nagluto. Then, mga late nang dumating yung brother-in-law ko, tapos yung fiancé niya. Ayun, sila na naghiwa ng mga kailangan namin sa samosa chat. Siyempre, hindi naman natin sila pwedeng hayaan na sila ang gagawa, di ba? Nakakaya. Sila ang bisita, tapos sila rin ang gagawa ng trabaho. So, most of the work, ako ang naggumawa. Then, kinabukasan, ayun na nga, nagpa-check up na ako ng thyroid ko. Then, napansin ko kasi namamaga to. So, nagpa-check up kami ni Nayan. Then, ang sabi, sleep notes. Then, kinagabihan, wala, umiiyak na ako. Yes, umiiyak talaga ako. So, sobrang sakit. Kasi, hindi ko maibuka. Pero hanggang ngayon naman, hindi ko naman maibuka yung bunganga ko ng maayos. Then, super sakit talaga. Kaya kailangan kong uminom ng pain reliever. So, doon lang ako tumahan, guys. Nung may effect na yung pain reliever, sinabi pa nga kung injectan ako para mas effective. Sabi, hindi na. Ayoko, guys. Tignan nyo naman, oh. Ito, oh. Kita ba? Ayan. Yan yung pinagkuhanan ng blood test. Medyo maganda yung nurse doon. Ewan ko kung nurse or what yun. Pero maganda yung pagkakakuha. Hindi siya bumukol kasi yung first na hospital saka second hospital na pinupuntahan ko, check up ko ng thyroid, is talagang nagpapasa tapos nagkakaroon siya ng bukol. So this time is pasa lang siya. So babalik ako ulit doon ng every 2 months. Mas bet ko doon eh. Then pagkatapos, di ba? Then kinabukasan ulit, mayroon na namang bisita, guys, na maghanap ni Papa. Sunod-sunod. Tapos, ang dami pang lulutuin. So, tinanong ako kung anong gusto kong lutuin. So, kasi kinahaponan, tanghali noon, ang ulam namin is dalbat, chapati. So, hindi pwedeng ulitin ng tanghali na lutuin yun kasi may dalawang matanda. Baka sabihin na inuulit yung pagkain. So, ang ginawa ko pala, nag-idli sambar na lang ako, tapos nag-jeera rice. Then, nagsamosa kasi may natira pang mga masala. So, sayang naman. So, niluto ko. Then, nagbadya ako, chili, badya. Then, ano pa yung isa? Then, gumawa rin ako ng chutney. Pag-isa ko lang nagluto nun ha. Pero yung mga hugasin ko, tinambak ko. Tapos, dumating yung bisita. Sila yung naghugas, guys. Imagine na, masakit to. Then, ako pa talaga lahat nung nagluto. Kasi alam ko naman na si Mami tsaka si Papa, busy doon sa grocery store namin. Alangan naman na isasara lang yon para lang tulungan ako. So, kaya ko naman, so ako na yung gumawa. Then, kinabukasan guys, bagsak talaga yung katawan ko. Bagsak. So, lahat ng gawaing bahay, si Mami na ang gumawa. Lahat-lahat guys. So, ngayong araw lang talaga ako bumangon. Medyo okay na. Ayan o. Then, kagabi, pumunta ako sa healer. Kasi, super laki na. Medyo manipis na siya ngayon. Super laki nito kahapon, guys. Ganyan o. So, pumunta kami sa healer. Ang ginawa dun sa akin is, pumasok lang ako dun sa may pintuan. Sa mismong pintuan, guys. Then, yung parang healer nasa labas.
Ginanon lang niya ako. Binilang ko pa talaga kung ilang himas. 5 himas, guys. Ginanyan niya, oh. Yan. Actually, hindi naman kami naniniwala sa healer. Pero, wala namang mawawala, guys, kung itatry natin, di ba? So, dahil nga Dr. Sinayan, hindi siya naniniwala. Basta pupunta pa doon. Then, si Mami naman, pilit na punta tayo doon. So, wala namang mawawala kasi kapitbahay naman namin, then libre, walang bayad. So, kailangan ko lang pumunta doon, tapos tatayo doon sa pintuan nila, then hihimasin niyang ganyan. Then, mayroon siyang she's murmuring something. Anong murmuring? Whispering something. Ganon. Hindi ko alam kung ano yung words na sinasabi niya. Pero, ewan ko kung effective or sa gamot to, guys. Na iniinom ko. Ayan. So, ngayon naman, si Mami is nakalinis na, nakaluto na. Then, gumawa na rin siya ng lot ng chapati kasi naubusan. So, luckily, si Mami is talaga, kapag may sakit ako, talagang hindi niya ako pinapakilos ng bahay. Siya, mag-isa lang. So, hindi naman tayo pwedeng nakahilata lang. Kasi, feel ko kapag natutulog ako, nagpapahinga ako, parang lalong lumalala yung sakit. So, kailangan natin kumilos. So, ngayon ako ang gagawa ng bahay kasi gagawa ng mga natirang gawaing bahay, kagaya na lang paghugas. Kakain kami, syempre maghuhugas ako. Then, yung ginawa niyang lot chapati, ilalagay ko na lang sa container. Yun lang naman, guys, ang gagawin ko. Then, update ko kayo mamaya kung ano ang mangyayari dito, oh. Ayun, ang laki. Ang tigas, guys. So, ngayon, yung gamot is effective pa. May effect pa. Pero mga bandang alas 2, alas 3, ayun na. Super kirot na di mo maintindihan na parang masakit ba yung tainga, masakit ba yung gums, yung ngipin. Dito sa area na to, guys, so, ayan, dyan masakit. So, sinecheck ko yung ngipin ko kung may sira. Wala naman siya, guys, dito sa side na to kasi dito yung masakit. Wala naman. Pinisipisil ko pa yung gums. Hindi naman masakit. Pero feel ko masakit sa loob. Then dito, feel ko masakit sa loob ng tainga ko. Pero kapag nilinisan ko naman, wala naman. So, tignan natin. Observandan natin ng 1 week. Pag hindi pa, balik kami sa hospital. Di ba? So, ngayon naman kakain na kami. Tatawagin ko lang sila na yan. So, guys, ngayon naman is nagluluto na ako ng dinner namin. Diyos ko, kung sino man yung nagsabi sa akin na madali lang daw magluto ng Indian food. Diyos ko, wag kayong maniniwala dyan sa taong hihalintik. Ang hirap, guys. Kasi ang daming proseso. Magluluto ka ng 2 hours, kakain lang sila ng 15 minutes. So, ito ngayon, alug paratha ang ulam namin. Naubusan kasi kami ng sabji. Tapos patatas lang nakita ko. So, naisip ko is alug paratha na lang. Ayan, guys. Lalagyan natin lang ng patatas. Hindi siya kita. Ayan, o. Alug paratha. Ang init. Ang proseso, guys, isang item lang, ha. Maglalaga ka ng patatas. Tapos lalagyan mo ng babalatan mo. Then, lagyan mo ng masala. Then, nasa inyo pa kung lalagyan mo ng sibuyas. Tapos, gagawa ka pa ng lot. Magmamasa ka. Tapos, igaganito mo siya. Tapos, ipapalaman mo yung patatas na ginawa mo, which is, ito, oh. Yan. Then, lulutuin mo. Diba? Ang daming proseso. Sunog pa. Sunog pa, te. Ang hirap, guys, kung dito. Tapos masisira pa. Oh, sabi ko sa inyo, sira eh. Nasira nga. Ako naman. Nasira. Guys, nakikita niyo pa ba? Maga siya, oh. So, ang findings nila is beke or mumps.
So, ngayon yung mga gagamitin ko, guys, lahat ng gamit ko. Nung nagsimula na ako nito, sinabihan na ako ni Nayan na yung gagamitin ko, yung pagkakain ako, plato ko, tumbler ko, i-separate ko. Separate ko kasi, totoo naman, nakakahawa, hindi natin alam. Then, alam mo ba, tinanong ako kung navaksinan ba ako ng bata. Aba, malay ko kung navaksinan ako ng bata. Malay ko ba kung anong mga pinag-i-injection sa akin ng bata ako. So, kasi dito sa India lang, sa India, mayroon silang vaccine for moms. Para dito, sa beke. Pero hindi naman ako nilalagnat, guys. Kahapon lang, talagang bumagsak yung katawan kasi sobrang pagod. So, naka-recharge na. Eto ako ngayon, nagluluto. Then, alam nyo ba, yung sa, di ba may page kami na Ginila na yan. May comment doon na ang Pilipina daw ay katulong. Gusto kong sagutin, pero hinayaan ko na lang. Yung asawa ko na lang mag-handle nun. Pero, Diyos ko naman, ang kikitid ng mga utak. Kagaya na lang kapag tinanong ka kung anong lahi yung boyfriend mo o yung asawa mo. Pag sinabi mo nga American, ang unang pumapasok sa isip nila ay may umangat na naman sa buhay. Pero kapag mga Indiano naman or yung medyo mga maiitim, ang sasabi na ay gagawin ka lang katulong. Diyos ko, this is stop thinking na ganun ang mangyayari. Yes, andun na tayo sa maglilinis, magluluto. Siyempre, may buhay asawa ka na, te. Malamang ganun ang magiging buhay mo. Hindi na yung buhay dalaga na pag-alagala. Ganda-ganda na lang. Alangan naman na gagawin kong katulong yung mga kasama ko dito sa bahay. Diba? Napaka-kitid ng mga utak nila. Ito, oh. Then, kanina pala, pumunta ako sa healer ulit. So, 3 beses akong pumunta doon. So, kagabi, which is patulog na sana. Ikuwento ko sa inyo kung anong nangyari. Patulog na ako noon. So, tulog na talaga ako. Yung medyo may butas-butas dito sa gilid. Yung talagang lumang-lumang damit na. Tapos naka-short. Then sabi, halika, punta tayo doon. Sabi sa akin ng biyanan kong babae. So pumunta kami kahit ganun yung suot ko. Tapos, syempre gabi dito. Mostly yung mga matatanda or yung mga kababaihan is nakatambay sa labas. Pinagtitinginan ako. Ay, wapakyas. Bakit ba? Patutulog na ako. Ganun yung suot ko. Then, kaninang umaga, pumunta ako doon. Then, kaninang alas 8, pumunta rin ako doon. Alas 8 na, hindi pa kami kumakain. Ang kain namin dito alas 10. So, ngayon, tapos na yung session ko dito. Wala namang mawawala kapag pumunta ka sa healer. Hindi naman kasi siya humihingi ng pambayad tsaka kapitbahay namin. Pero, maga pa rin, di ba? Napapansin ba? Dito, oh, maga. Then, bawal akong kumain ng maasim. Tapos, bawal akong kumain ng may mantika. Kasi nga, beke daw. Mams, or gabi, tawag namin sa Ilocano. So, yun lang guys yung update. Wala namang, magluluto na lang ako ng nagluluto ako ng aluparata. Tapos, pakainin ko ng una yung 2 matanda. Ang hirap guys, oh. Ayan, oh. Ang proseso.